May konting kirot ayon kay Secretary Garin, inamin ni Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, nakaramdam siya ng kirot dahil sa kinakaharap na issue ni dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang mambabatas na dawit sa flood control mess. Ayon kay Garin, bilang kasamahan sa Kongreso, natural lamang na makaramdam ng pag-aalala, ngunit dapat pa rin daw igalang ang proseso at sistema ng hustisya sa bansa. Sinabi rin niya na may pagkakataon si Romualdez at iba pa mga nadawit na ipagtanggol ang kanilang sarili sa tamang forum at ipakita kung may pananagutan nga ba sila o wala. Samantala, hinikayat naman ni Garin ang mga mababatas magpatuloy sa pagtatrabaho, tutukan ng mga panukalang batas na binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao dito po sa Metro Manila. Kanina pa ho umuulan, madilim ang kalangitan kahit 7:08 na po ng umaga. Kamusta po ang weather sa inyong mga probinsya? Kasama ninyo hanggang 8:30 ng umaga. Dito po sa ating balitaan sa radyo natin nationwide. Sa ngalan ni Partner Angel, minus muna tayo. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla, narito po ang ating may init na balita. Radyo natin nationwide. Dating House Speaker Martin Romualdez, pinasasagot ng Ombudsman sa mga aligasyon kaugnay ng flood control scandal. Senator Lacson na isumite na mga ebidensya sa umano'y ghost infra projects sa Taguig. Hirit naman ni Jinggoy sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa para sa kasong plunder ibinasura. Impeachment trial ni VP Sara magpapatuloy ngayong araw sa sentro sa maanomalyang confidential funds. Singil sa kuryente, posibleng bumaba raw o bumaba ng 10% kapag inalis na ang system loss charges ayon sa Department of Energy. Ang taas ng tubig naman sa 3 dam sa Luzon patuloy na bumababa, patuloy na sumasadsad. At isang guro ang bugbog sarado ng 2 estudyante matapos itahin sa pagsuot ng hikaw, yan ay sa Davao de Oro. Radyo natin nationwide. Tapang na ng mga estudyante talaga ngayon, ano? Oras natin sa buong Pilipinas, 9 minutes after 7 in the morning. Kasama po ninyo hanggang 8:30. Tayo din ay napapakinggan sa lahat nga po ng estasyon ng radyo natin nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 100 ng mga radyo natin stations. Live online din po sa pamamagitan ng YouTube and Facebook. Sa detalye ng mga balita ngayong araw ng Miyerkules, July 29, 2026. May 15 araw si Late Representative Martin Romualdez para magsumite ng kanyang counter affidavit kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naglabas na ng kautusan ng kanilang preliminary investigation team para pasagutin si Romualdez at iba pang respondent sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Oras niya na makapagsumite na ng counter affidavits ang lahat ng partido, isusumite na ang kanilang kaso para sa resolusyon. Sa hiwalay na pahayag naman, ipinagpasalamat ng Office of the Ombudsman ang kalayaang ipinagkaloob ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para gampanan ang kanilang mandato at sundin ang itinuturo ng mga ebidensya kahit madawit pa ang malalapit sa Pangulo. Kasunod ito ng ikalimang sona ng Pangulo noong Lunes, kung saan personal niyang inanunsyo ang nakaambang paghahain ng kaso laban sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Na-turnover na ni Senator Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang ebidensya kaugnay naman ng umano'y ghost project sa Taguig City. Ayon kay Lacson na isumite na nila kahapon ng umaga ang lahat ng documentary at testimonial evidence, kagaya na lamang ng official records mula sa government websites at iba pang mga galing sa reliable sources. Ng senador, kabilang sa mga tinitignan nilang kaso ay plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ilan anya sa nadiskubre ni Lacson sa Taguig na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano kasi yung asawa niya ang mayor doon. 3 pinaniniwala ang bagmen sa lungsod bukod pa sa mga kaso ng double appropriations, paggamit ng recycled photos sa mga dati at natapos ng kontrata para sa mga bagong proyekto. Ibig sabihin, dinikit lang doon.
hindi pala yun yung proyekto para lang siguro maipakitang tapos na. Samantala, pinabulaan na naman ni Cayetano ang mga naturang aligasyon. Iginiit na handa siyang sagutin ang mga ito sa proper forum. Posible daw bumaba nga ng hanggang 10% ang singil sa kuryente oras na may alis ang system loss charges. Ayon sa Department of Energy, tinatayang nasa 5 hanggang 10% ang maaaring matipid ng mga consumers para sa o per kilowatt hour cost kung maisa sa katuparan nga ang pag-aalis nito. Sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin, makikipagpulong ang ahensya sa Energy Regulatory Commission o ERC at ganoon din sa National Electrification Administration para talakayin ang naturang concern. Gayunpaman, aminado ang kalihim na hindi ito magiging madali at posibleng abuti ng 1 taon bago maipatupad at maramdaman ng publiko. So abangan natin sa susunod pang SONA. Radyo natin nationwide. Posible naman na maipasa o maipasa ng Kongreso ang panukalang batas na mag-aamyenda nga sa ipiralo bago ang Pasko o bago mag-Disyembre. Ayon kay House Speaker Deputy Speaker Janet Garin, dahil isa ito sa mga binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA, inasahan ng publiko na agad mararamdaman ang epekto nito sa bumabang singil sa kuryente. Umaasa din si Garin na isa-certify ng Pangulo bilang urgent ang panukalang ito para mapabilis ang pagpapasa, lalo na ang pagtatanggal ng system loss charge na ipinapasa sa mga consumer. Hint niya, kung maipapasa ito bago magpasko, magiging magandang pamasko ito sa mga Pilipino, isang regalong panghabang buhay mula sa ating Pangulo. Samantala, sa kaugnay pa rin na balita tungkol sa pagbaba, dapat sana ng ating kuryente o singa sa kuryente, hati naman ang reaksyon ng ilang mga mamamayan doon nga sa mga binanggit sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. sa panayam ng DZRH News na napapakinggan din sa radyo natin nationwide. Mayroong mga natuwa sa panukalang pag-amyenda sa ipiralo, kabilang na ang pagtatanggal ng system loss charge at VAT sa singil ng kuryente. Ayon sa ilang residente, malaking ginhawang posibleng pagbabawa sa bayarin ng kuryente sa gitna ho ng nagpapatuloy na taas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngunit may ilan ding nananatiling duda sa mga pahayag ng Pangulo at sinabing maniniwala lamang sila kapag nakita na at naramdaman ng mga Pilipino ang aktual na pagpapatupad ng mga ipinangakong programa. Yun nga, yung systems loss ng Meralco, alisin na yun para pabawasan naman yung mga babayarin ng mga taong bayan. Ipakukulong na niya na yung Maldes ba? Kasi meron naman isang nagawa na maganda dito sa bayan natin. Mababawasan yung gastusin namin sa lalo na sa kuryente. Masyadong malaki na yung sa kuryente namin natutuwa naman ako na buwasan niya kamo yung kuryente ngayon. Wala. Puro nagpangako na dapat gawin niya bago magsalita.